Nakikigaya na rin ngayon ang Iran sa ginagawa ng Amerika dahil matapos harangin at hulihin ng US forces ang dalawang barko ng Iran. Ang Iran naman kahapon, abay 3 commercial vessels naman ang niratrat nito gamit ang kanilang higit sa 200 ng fast attack boat. Ramdam na ngayon ng Iran ang pahirap na inilalapat ng Amerika sa kanilang pinansyal kaya't sinabi ng Iran na matatapos lamang umano ang gulo kung ititigil na ng Amerika ang pagharang sa kanilang mga oil tanker. Pero tila malabo yang gawin ng Amerika hanggat hindi pumapayag ang Iran sa nais ni Trump lalo pat patuloy na nagsisidatingan na naman ang mga bagong warship ng Amerika sa paligid ng Iran. Sa update sa patuloy na tumitinding tensyon sa Middle East matapos sa mga pagsamsam ng US forces sa dalawang barko ng Iran na isang cargo vessel at isang crude oil tanker, abay nakigaya na din ang Iran kung saan kahapon abay 3 commercial vessels ang pinaulanan nito ng bala gamit ang kanilang mga fast attack boat. Ayon sa report ay unang hinarang ng IRGC ang dalawang cargo ship, ang MSC Francisca na may Panama flag na patungo umano sa Israel at ang isa pang ipaminundas na may Liberian flag na patungo naman umano sa India. Kinumpirma naman ng IRGC na kanilang ang sinamsam ang nasabing mga cargo ship dahil basta na lamang umano itong tumawid sa Strait of Hormuz nang walang permit o pag-aproba mula sa IRGC. The MSC Francesca and the Epaminondas were attacked by an Iranian gunboat east of the Strait of Hormuz, around here. The dashed lines here indicate that the tracking was off. Around the time of the first attack, both of them appeared again on tracking. What we can see over the next couple of hours is both ships grind to a halt. We can see this on the tracking data by the red. This indicates that there's no movement. Sa inilabas namang satellite image ng Sentinel ay makikita dito ang nasa higit 30 fast attack ng IRGC na nagsagawa umano ng swarming sa mga cargo vessels. Sa dami ng mga fast attack boat na ito ng Iran, abay muli na namang naungkat ang dating mga pahayag ni Trump kung saan sinabi nito sa publiko noon na wala na umanong kakayahan ang Navy ng Iran dahil knockout na ang mga ito at kasalukuyang nasa ilalim na ng dagat. Agad naman niyang nilinaw ni former Secretary of the Navy na si Kenneth Braithwaite at sinabi na ang Iran ay mayroon namanong dalawang klase ng Navy, ang IRGC Navy na kung saan pinalubog na ng US forces ang mga malalaking warship nito habang ang kasalukuyan namang nag-ooperate sa Strait of Hormuz ngayon ay ang tinatawag naman nilang IRGC Guards at ito anya ang mga nag-ooperate gamit ang mga maliliit na fast attack boat. So there's actually 2 navies, Brianna. There's the Iranian Navy, which was decimated, as the president indicated in some of the initial strikes. So a navy, as we know it, doesn't exist anymore. But what Iran has is the Guards Navy. These are the small, commercially acquired, high-speed boats with, different weapons on board that are close in, and enough of those are swarmed together. It makes a real challenge. There is quality and quantity. And so that's what we're up against now with these small Guards Navy craft. Binanggit din ito na desperado na umano ang Iran dahil napaka-epektibo umano ng ginawang blockade ng Amerika gamit ang mga kakilakilabot na naval armada nito. Well, again, I think they're desperate. The blockade's working. I mean, we have the most formidable naval armada that we've ever put together in decades there. We have 3 carrier strike groups. We have 2 amphibious readiness groups. There's over 10 destroyers there. I mean, the firepower that's been amassed there by the U.S. Navy is unprecedented. So I think they're just grasping for straws. At kalaunan ay inilabas na rin ng IRGC ang isang footage na nagpapakita ng kanilang pagsampa sa Epaminondas. Ayon sa report, ang barkong ito ay nasa pagitan na ng Hormuz Island at Larak Island malapit sa Bandar Abbas sa Iran. Habang ang isa pang MSC Francisca ay hindi pa rin makita sa tracker dahil nakapatay umano ang AIS nito o Automatic Identification System.
Matapos masamsam ng IRGC ang dalawang nasabing cargo ship, ayon sa panibagong report ay nadagdagan pa ito ng isa pang cargo ship na Euphoria at nakita rin ito sa tracker na umiikot kung saan hinarang ang Francisca at Epaminondas. At sa ngayon ay wala pang update sa pangatlong barkong ito. Ayon naman sa report ng US Central Command, sa ngayon ay umabot na sa 31 tanker at cargo vessels na patungo at paalis ng Iran ang hindi pinayagan ng US forces na makalusot sa blockade nito at karamihan umano dito ay mga oil tanker. Sa isa namang post ni US President Donald Trump kahapon ay sinabi nitong bumabagsak na ang pinansyal ng Iran. Gusto nilang mabuksan agad ang Strait of Hormuz. Gutom na gutom sa pera. Nawala ng $500 milyong kada araw at nagrereklamo na ang mga militar at pulisya nito dahil hindi na sila nababayaran. SOS. Iran is collapsing financially. They want the Strait of Hormuz opened immediately, starving for cash, losing $500 million a day. Military and police complaining that they are not getting paid. SOS. Tugon naman dyan ni Iranian Parliament na si Galibaf ay magiging makabuluhan lamang umano ang isang kompletong tigil putukan kung hindi lalabagin ng Amerika ang pagharang sa dagat at pag-hostage sa ekonomiya ng mundo. Dagdag pa nito ay hindi umano nila makakamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng agresyong militar ni hindi nila makakamit sa pamamagitan ng pambubuli. Ang tanging paraan lamang daw para sumulong ay ang kilalanin ng mga karapatan ng bansang Iranian. Sinundan din niya ng isang pahayag mula sa Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian at sinabi na mga paglabag ng Amerika sa mga pangako, pagharang at mga banta nito ang pangunahing balakid sa tunay na negosasyon sa Amerika. Tinanggap niya ng Islamikong Republika ng Iran ang dialogo at kasunduan at patuloy na ginagawa ito. Dagdag pa nito, nakikita ng mundo ang kanilang walang katapusang mapagkunwaring retorika at kontradiksyon sa pagitan ng mga pang-aangkin at mga aksyon. Damang-dama ngayon ng rehimeng Islam sa Iran ang ipinapatupad na Operation Economic Fury ng Amerika na layong pabagsakin ang ekonomiya ng Iran. Ngayon ay tapos na ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika, ngunit inanunsyo ni Trump kahapon na nag-extend ito ng 3 hanggang sa 5 araw na ceasefire at sa kabila niyan, abay muli na namang namonitor ang mga military build-up ng Amerika sa rehiyon. Over the last 24 hours, we're seeing heavy Air Force activity, major resupplies coming in from American bases in Europe. Plus, the USS Gerald Ford just re-entered the Red Sea. And by Saturday, we'll have all 3 carrier strike groups, the Ford, Lincoln, and Bush, in theater. We might unwrap some new toys. The Marines just unveiled a new shore-to-shore landing ship designed to deliver 800 tons of troops, weapons, supplies directly to beachheads. Getting its last coat of paint is the lead ship, the USS McClung,